Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong lingkod at isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Marami pong hindi na pag-uusapan tungkol sa mga pagkaing dagat o seafood na inihahain sa atin. Maaring na itatanong ninyo sa inyong sarili, bakit walang nagbabala sa akin tungkol dito? Sasabihin ko po sa inyo ang sikreto. Ang industriya ng seafood ay isang bilyon-bilyong pisong negosyo at ang apat na pagkaing tatalakayin natin ay mga pangunahing produktong iniluluwas. Hindi lang sila basta mabenta. Sila ang nagahari sa mga estante ng supermarket, sa mga menu ng restaurant at maging sa dieta ng ating mga senior citizen. Mahigit 99% ng mga nakatatanda ay walang kaalam-alam kung aling seafood ang totoong nakakabawas ng sakit sa kasukasuan at nakakatulong magpatibay muli ng collagen. Ang mga ito ay tila isinantabi na dahil sa mababang kita na naibibigay nito. Karamihan sa ating mga senior ay itinuturing na ang lahat ng shellfish ay ang pinakamasustansyang pagkain. Ngunit madalas, hindi nila namamalayan na sila ay naililigaw. Sa araw na ito, ibubunyag natin ang 4 na pinakamasamang seafood na dapat iwasan pagtungtong ng edad ses at ang 4 na pinakamahusay na dapat kainin ng regular. Ating iraranggo ang mga ito mula sa hindi gaanong nakalalason hanggang sa pinakanakalalason at nakasisira. Ang lahat ng impormasyong ito ay may siyentipikong basihan. Bawat reference na aming natagpuan sa mga peer-reviewed na literatura ay nakalink sa ibaba resulta ng maraming oras ng masusing imbestigasyon. Bago tayo magsimula, saan niyo po kami pinapanood? Binabasa at sinasagot po namin ang bawat komento, kaya wag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng mensahe. Simulan na natin sa unang seafood na dapat ninyo nang itigil kainin, lalo na kung kayo ay nakararanas ng pananakit ng kasu-kasuan, mataas na kolesterol o hindi maipaliwanag na pagkapagod. Numero 4, pusit. Ang pusit ay maaring mukhang masarap, ngunit ito ay isang metabolikong bitag para sa ating mga senior. Sa papel, mukha itong mayaman sa protina at mababa sa taba. Ngunit habang ating sinusuri, ng mas malaliman nagiging mas madilim ang katotohanan. Ang pusit ay sobrang taas sa kolesterol. Ang isang 80 gramo na serving ng nilutong pusit ay mayroon ng 28 mg ng kolesterol. Sa isang maliit na putahe pa lang, halos 6% na ito ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan. At dito po pumapasok ang problema. Pagkatapos ng edad 60, hindi na kasing galing ang ating atay sa pagproseso ng kolesterol. Bumabagal na ito, kaya't ang kolesterol mula sa ating kinakain ay mas malaki ang epekto sa level ng kolesterol sa ating dugo. Isang pag-aaral noong 21 sa Nutrients ay nagsabing ang mga nakatatanda na may mataas na konsumo ng kolesterol sa dieta ay may 43% na mas mataas na paninigas ng ugat, arterial stiffness, at 31% na mas maraming insidente ng problema sa puso. Ang paninigas ng ugat ay isang babala ng atake sa puso at stroke, lalo na sa mga senior. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ang purines na nasa pusit ay ginagawang uric acid ng katawan at iyan ay malaking problema. Ang mga senior ay nahihirapan ng ilabas ang sobrang uric acid. Kapag ito ay namuo at naging kristal sa mga kasukasuan, nagdudulot ito ng gout, isang matinding sakit at pamamaga. Ang pagkain ng pusit ay maaaring maging sanhi ng biglaang atake ng gout, lalo na sa mga taong higit sa 60. Iniulat ng Journal of Gerontology na ang mga senior na kumakain ng pagkaing dagat na mataas sa purinan ng higit sa 2 beses sa isang linggo ay may 54% na mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng malalang pamamaga ng kasukasuan sa loob ng 2 taon. Itigil na po ang pagkain ng pusit bilang isang masustansyang pamalit sa isda. Ang pusit ay isa sa mga pinakamapanlinlang at mapanganib na seafood para sa mga senior, lalo na sa mga may alta presyon, mataas na kolesterol
o katamtamang arthritis. Mukha itong malinis at simple, ngunit sa loob ng inyong katawan, nagsisimula ito ng apoy na hindi ninyo mararamdaman hanggat hindi pa huli ang lahat. Maaaring ito ang dahilan kung bakit kayo gumigising na may naninigas na kaso-kasuan, hindi maipaliwanag na pamamaga o mataas na presyo ng dugo. Ang pinakamahalagang seafood na dapat ninyong kainin ay kayang baligtarin ang ilan sa mga sintomas na ito. Ngunit bago yun, tingnan muna natin ang susunod na pinakamasamang kalaban. Sikat ito sa mga buffet at sushi bar sa mga mall sa Maynila, ngunit kaya nitong pahinain ang inyong immune system pagkatapos ng edad 60. Numero 3, imitation crab, kani o crab sticks. Mukha itong alimango amoy alimango at hugis alimango. Para sa mga senior, ang imitation crab o kani ay kasing tunay lang ng artipisyal na keso at isa sa mga pinakamasamang impostor sa mundo ng seafood. Bakit ito nakakasama? Magsimula tayo sa sangkap nito. Ang surimi, isang puting paste na gawa sa mga tira-tirang bahagi ng isdang pollock, mga pampalapot tulad ng harina, asukal, asin at artipisyal na pampalasa ang ginagamit sa paggawa ng imitation crab. Kapag ito ay pinroseso at hinulma para maging parang crab sticks, nagiging isa itong pagkaing gawa sa laboratorio. Ang mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo mula sa imitation crab ay isang malaking panganib para sa mga edad 60 pataas. Noong 2020, iniulat ng Clinical Nutrition na ang imitation crab ay may glycemic response na katulad ng puting tinapay. Ang mga harina nito, tulad ng sakamoteng kahoy at trigo, ay mabilis na natutunaw at nagiging glucose. Maaaring hindi ito mukhang malaking problema, ngunit kung kayo ay may pre-diabetes insulin resistance o type 2 diabetes, tulad ng maraming senior, maaari itong magdulot ng biglaang pagtaas ng asukal at pagbagsak ng enerhiya. Isang pag-aaral ang nagpakita na ang mga nakatatanda na kumakain ng produktong gawa sa surimi 3 beses sa isang linggo ay may 2.6 na beses na mas mataas na level ng insulin kumpara sa mga hindi kumakain nito. At hindi pa dyan natatapos ang issue. Ang imitation crab ay puno ng sodium o asin. Kahit walang toyo o dressing ang isang serving, ay mayroon ng higit sa 700 mg ng asin. Ang mataas na pagkonsumo ng asin ay nagpapataas ng panganib ng alta presyon na lalong lumalala habang tayo ay tumatanda dahil naninigas ang ating mga ugat at bumabagal ang pagsala ng asin ng ating mga bato. Ang prinosesong asin na may kasamang monosodium glutamate MSG ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagmamanas at pagkahilo sa mga nakatatanda. Kahit na ito ay maginhawa at abot kaya, ang imitation crab ay palihim na kumakalaban sa inyong mga layuning pangkalusugan. Puno ito ng asukal, asin at mga kemikal. Halos wala itong taglay na nutrisyon na makukuha sa tunay na shellfish. Ang pinakamasama pa, pinapaniwala nito ang mga senior na sila ay kumakain ng masustansya. Huwag po kayong magpalinlang. Mayroong mas masusustansyang paraan para ma-enjoy ang seafood nang hindi sinisira ang inyong metabolismo. Ang isa sa mga ito ay ibubunyag natin mamaya, isang natural na yamang dagat na mayaman sa trace minerals at kasalukuyang pinag-aaralan para sa kakayahan nitong magpagaling ng pinsala sa tuhod. Ngayon, dumako tayo sa seafood na maaaring nasa freezer ninyo ngayon na mas masahol pa sa nauna. Numero 2, scallops. Ang scallops ay maaaring mukhang mga anghel ng karagatan, maliit, malinis, delikado at karaniwang inihahain sa mga mamahaling restaurant. Ngunit sa likod ng kanilang delikadong itsura, ang scallops ay maaaring unti-unting makasira sa kalusugan ng mga senior, lalo na sa mga edad 60 pataas. Ang problema ay ang kanilang mataas na antas ng cadmium. Ang cadmium ay isang mapanganib na metal na naiipon sa mga tissue ng shellfish, lalo na sa mga filter feeder tulad ng scallops. Hindi tulad ng polusyon sa tubig na nagbabago, natural na kinokolekta ng scallops ang cadmium mula sa kanilang kapaligiran.
Kapag nasa loob na ito ng katawan ang pinakaapektado ay ang inyong mga bato. Noong 22, sinuri ng toxicology reports ang label ng cadmium sa scallops mula sa iba't ibang lugar at natuklasan na kahit isang maliit na serving ay maaaring maglaman ng 1/8 micrograms bawat gramo ng tissue. Ang rekomendasyon ng World Health Organization WHO ay 7 micrograms lamang ng cadmium bawat kilo ng bigat ng katawan kada linggo. Ilang piraso lang ng scallop sa isang linggo ay maaaring maglagay sa isang 70 kilong senior sa panganib ng pagkalason. Ang cadmium ay nananatili sa inyong sistema. Habang ito ay naiipon, pinapahina nito ang mga bato. Mahirap itong ilabas ng katawan para sa mga nakatatanda dahil sa bumababang kakayahan ng bato na magsala. Nagdudulot ito ng pagtagas ng protina sa ihi, pagtaas ng presyon ng dugo, at biglaang pagbaba ng enerhiya at lakas. Bukod sa epekto sa bato, may iba pang issue. Kumpara sa ibang shellfish, kakaunti ang omega-3 fatty acids sa scallops. Ang omega-3 ay mahalaga para sa paggana ng utak, pagiging flexible ng kasukasuan, at pagkontrol sa pamamaga mga bagay na napakahalaga pagkatapos ng edad 60. Habang ang ibang seafood ay nagpoprotekta sa utak, ang scallops ay halos walang nagagawa. Ang scallops ay may mas mababa sa 30 miligram ng EPA at DHA bawat 100 gigs. Ikumpara ninyo iyan sa talalaban na maaaring magkaroon ng higit sa 500 ml bawat serving. Napakalaki ng pagkakaiba. Maaari kayong kumakain ng seafood nang hindi nakukuha ang proteksyong inaasahan ninyo para sa inyong utak o puso. Sa susunod na makakita kayo ng scallop sa menu, lalo na kung ito ay nasa isang creamy sauce o pinirito sa mantika, mag-isip-isip po kayo. Mukha silang hindi nakakapinsala, ngunit para sa mga nakatatanda, dahan-dahan silang nagiging lason. Ang pinaka-nakakatakot ay tahimik itong nangyayari, walang sintomas, hanggang sa maging malubha na ang pinsala. Gayunpaman, may isa pang seafood na nangunguna sa listahan. Ito ay maliit, makunat at madalas gamitin sa stir-fry at mga sabaw. Ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari nitong pabilisin ang arthritis at itaas ang blood lipids nang mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga pagkaing dagat. Numero 1, hipon. Ang hipon ay marahil ang pinakanakalalasong seafood para sa mga senior dahil sa natural na sangkap nito at sa epekto nito sa tumatandang katawan. Una, ang hipon ay napakataas sa kolesterol. Ang isang dakok o mga 85 gramo ay naglalaman na ng 1% naman ng kolesterol. Para sa isang taong mahigit 70, seryoso po iyan. Ang ating mga atay ay mas mabagal ng magproseso ng taba, nawawalan ng pagkaelastiko ang ating mga ugat, at tumataas ang panganib natin sa sakit sa puso habang tumatanda. Isang pag-aaral noong 2021 sa Circulation Research na sumuri sa 8,700 na tao na higit sa 70 taong gulang ang natagpuan na manena ang mga kumakain ng higit sa 300 grams lang ng dietary cholesterol araw-araw ay may 30% mas mataas na panganib ng stroke at 24% mas mataas na panganib ng coronary heart disease kaysa sa mga kumakain ng mas mababa sa 150 mg. Ngunit ang kolesterol ay simula pa lamang. Ang hipon ay may taglay na tropomyosin, isang protina sa kalamnan na nahihirapang tunawin ng digestive system ng mga nakatatanda. Ito ang dahilan kung bakit ang hipon ay isa sa mga pangunahing sanhi ng food allergy. Ang hipon ay maaaring mag-trigger ng allergic reaction sa mga taong hindi pa kailanman nakaranas nito, lalo na pagkatapos ng edad 60 dahil ang immune system ay nagiging mas sensitibo at hindi matatag. Ayon sa Journal of Allergy and Clinical Immunology, halos 14% ng mga bagong kaso ng allergy sa shellfish sa mga senior ay lumitaw pagkatapos ng edad 65, kadalasan ng walang babala. Ang pamamaga sa bituka na dulot ng protinang ito ay maaaring magresulta sa mga pantal,
hanggang sa anaphylaxis at maaari ring magpalala ng irritable bowel syndrome, IBS, constipation at leaky gut sa mga nakatatanda. Pag-usapan naman natin ang chitin na bihira nating isipin. Ang balat ng hipon ay naglalaman nito at kahit hugasan pa may maliliit na piraso pa ring pumapasok sa laman. Sa maliit na halaga, ang chitin, isang uri ng fiber na hindi kayang tunawin ng katawan, ay maaaring magdulot ng pagkulo ng tiyan, kabag at iritasyon sa bituka sa mga senior na may mahinang panunaw. At ang pinakamasama ay ang mga hipon na galing sa palaisdaan o farm-raised, lalo na yung mga maramihan at naka-frozen pack na nabibili sa mga pamilihan sa Batangas o Bulacan. Ang mga hipon na pinalaki sa mga farm ay madalas na naglalaman ng mga antibiotic tulad ng oxytetracycline at enrofloxacin. Ayon sa isang pag-aaral ng food control noong 22, may nakitang mga bakas ng antibiotic sa mahigit 42% ng mga frozen na sample ng hipon mula sa Timog Silangang Asya. Ang regular na pagkonsumo ng mga ito ay nauugnay sa antibiotic resistance, kawalan ng balanse sa gut microbiota at mga problema sa metabolismo sa mga nakatatanda. Dapat ninyong pag-isipang muli ang pagkain ng hipon bilang isang magaan at mababang taba na protina. Ang hipon ay isang bitag para sa metabolismo ng mga senior. Sa isang maliit na piraso, mayroon itong mataas na kolesterol, mahirap tunawing protina, mga pira-pirasong balat na nagdudulot ng pamamaga, mga bakas ng antibiotic at mapanganib na preservatives. Hindi nakapagtataka na hipon ang nanguna sa ating listahan. Ngayong nakita na natin ang pinakamasasamang seafood na dapat iwasan, maghanda naman para sa 4 na yamang dagat na dapat kainin ng bawat senior. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang nangungunang sangkap ay kayang magpagaling ng cartilage, magbawas ng pamamaga, at maging magpaginhawa sa pananakit ng kasukasuan na dulot ng edad. Ika-4, sea cucumber balat. Bagamat hindi pangkaraniwan ang sea cucumber o balat, sa tawag ng marami sa Visayas ay isang powerhouse para sa mga senior na naghahanap ng mas matibay na kasukasuan, mas magandang balat at mas kaunting sakit. Ang yamang dagat na ito ay may mga sangkap na tulad ng collagen at mga elementong anti-inflammatory na lubhang kapaki-pakinabang paglampas ng edad 60. Sa loob ng 2 linggo, ang araw-araw na pag-inom ng sea cucumber extract ay nagpababa ng sakit sa kasukasuan ng 35% at nagpabuti ng flexibility ayon sa International Journal of Molecular Sciences. Ang sikreto nito ay ang triterpene glycosides na lumalaban sa talamak, na pamamaga at nagpoprotekta sa cartilage. Ang mga natural na molekulang ito ay banayad na anti-inflammatory na hindi nakakasira ng tiyan tulad ng maraming painkiller. Maraming joint supplements ang may chondroitin sulfate, ngunit ang sea cucumber ay naglalaman nito sa natural na anyo na mas madaling maabsorb ng katawan. Upang ihanda ito, ibabad ang pinatuyong balat para lumambot muli at pakuluan ito ng dahan-dahan sa sabaw o may mga halamang gamot. Dahil sa taglay nitong collagen, nananatili itong malagelatin kapag niluto ng dahan-dahan. Ang pagdaragdag nito sa mga sabaw 1 beses o 2 beses sa 1 linggo ay makakatulong sa mga senior na mapabuti ang ginhawa sa kasukasuan, pagkaelastiko ng balat at kalusugan ng cartilage. Bagamat bihira, itong mahanap sulit ang mga benepisyo nito. Ika-3, tahong green-leafed mussels. Ang ating lokal na tahong ay isa sa mga pinaka-undervalued na pagkain para sa mga senior. Mayroon isang espesyal na uri ang green-leafed mussels mula sa New Zealand, ngunit maging ang ating mga tahong na galing sa mga baybayin ng Cavite o Bacoor ay puno ng sustansya. Naglalaman sila ng omega-3 fatty acids tulad ng E at DHA. Ang mga fatty acids na ito ay pumipigil sa 5-lipoxygenase, isang enzyme na nagdudulot ng pamamaga sa kasukasuan
Napakahusay ng tahong sa pagbabawas ng sakit paninigas at pamamaga sa mga tuhod at balakang na tumatanda na. Isang pag-aaral noong 2020 ang nagsabi na ang mga senior na uminom ng green-leafed muscle extract araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng 42% na bawas sa pananakit ng kasukasuan at 30% na pagbuti sa pisikal na paggana. Bukod sa kasukasuan, ang mga tahong na ito ay naglalaman ng zinc, selenium, iron at iodine na nagiging mas mahirap i-absorb habang tayo ay tumatanda, lalo na para sa mga may problema sa thyroid o enerhiya. Ang pinakamainam na paraan para lutuin ang tahong ay i-steam ito kasama ng bawang perihil at limon. Huwag itong prituhin o i-overcook. Ang banayad na pag-init ay nagpapanatili ng mga sangkap nitong anti-inflammatory. Ang lasa nito ay bahagyang matamis at malinamnam at ang mga benepisyo nito sa nutrisyon ay higit pa sa mga suplemento. Kung gusto ninyong kumain ng masarap at gumalaw nang mas maayos, subukan ninyo ang mga tahong. Kung nagugustuhan ninyo ang video na ito, paki-like, subscribe at i-click ang bell symbol para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pa. Ikadalawa, talaba. Ang talaba ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkaing na kapagpapagaling para sa mga edad 60 pataas, lalo na kung kayo ay nakararanas ng mababang enerhiya, pagnipis ng buhok, marupok na kuko o mabagal na paggaling. Ito ay higit pa sa isang delicacy. Ito ay mga multivitamin mula sa kalikasan na nakabalot sa isang shell. Ang mataas na bioavailable zinc content ng talaba ang dahilan kung bakit ito mahalaga para sa mga nakatatanda. 2 katamtamang laking talaba, tulad ng mga sikat mula sa Aklan o Iloilo, ay nagbibigay na ng halos 100 ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa zinc, na mas mahalaga kaysa sa inaakala ninyo. Kailangan ng zinc para sa lakas ng immune system, paggaling ng sugat, suporta sa testosterone at kalinawan ng pag-iisip. Ang pagsipsip ng zinc ay bumababa habang tumatanda na nagdudulot ng kakulangan at panganib. Ayon sa isang pananaliksik sa American Journal of Clinical Nutrition, 40% ng mga taong mahigit 60 ay kulang sa zinc nang hindi nila nalalaman na maaaring humantong sa mga impeksyon, mabagal na paghilom ng balat at pagkawala ng panlasa at pangamoy. Higit pa sa zinc, ang talaba ay mayaman sa bitamina B12 na nagpoprotekta sa ating mga neuron at nagpapalakas ng metabolismo ng enerhiya na bumabagal sa mga nakatatanda. Ang mababang B12 ay may 73% na mas mataas na posibilidad na magdulot ng paghina ng pag-iisip sa mga senior, ayon sa isang pag-aaral noong 21. Ang isang 85 gramo na serving ng talaba ay naglalaman ng mas maraming B12 kaysa sa isang steak. Naglalaman din sila ng selenium na nagpoprotekta sa inyong thyroid at immune system, ngunit ang copper ang nagpapaiba sa talaba sa ibang shellfish. Ang copper ay mahalaga para sa collagen pagbuo ng red blood cell at lakas ng buto, ngunit bihirang isipin ito ng mga senior. Ipinakita ng mga mananaliksik sa Europa sa loob ng 1 taon na ang mga nakatatanda na may mas mataas na pagkonsumo ng copper ay may 18% na mas kaunting bali ng buto. May natitira pang isang seafood na pinakamahusay sa lahat. Ang yamang dagat na ito ay ginamit sa tradisyonal na gamot sa loob ng maraming henerasyon, ngunit ngayon ay ipinapakita ng agham ang kapangyarihan nito. Pinapalakas nito ang mga buto at kasukasuan, pinapanumbalik ang lining ng tiyan, pinapalakas ang collagen, at binabawasan ang pamamaga ng kasukasuan sa loob lamang ng ilang linggo, ayon sa mga pag-aaral. At ang pinakamaganda sa lahat, hindi ito isda. Ito ay isang bagay na hindi pa nasusubukan ng karamihan sa mga senior. Numero 1, Simos Guso. Tapusin na natin sa pinakamabisang seafood para sa mga edad 60 pataas. Hindi ito isda hipon o shellfish. Ito ay sea moss. Ang halamang dagat na ito
na kilala rin bilang guso o lato sa Pilipinas, ay isang powerhouse ng nutrisyon na sa wakas ay nakakakuha ng pansin mula sa siyensya. Para sa mga senior ito ay maaaring isa sa mga pinakakumpletong natural na lunas para sa lakas, flexibility at enerhiya. Ang sea moss o guso ay mayroong mahigit 90 trace minerals. Nagbibigay ito ng halos lahat ng mineral na kailangan ng inyong katawan mula sa magnesium at potassium hanggang sa sulfur, selenium at iron sa isang natural na anyo na kayang i-absorb ng tumatandang katawan. Ngunit ito ang nagpapaiba rito. Ito ay isang mayamang mapagkukunan ng mga plant-based collagen precursors. Naglalaman ito ng bitamina at sulfur at proline na ginagamit ng inyong katawan para gumawa ng sarili nitong collagen. Ang collagen ang nagpapatibay sa mga kaso-kasuan balat at lining ng tiyan. Dahil mas kaunti na ang nagagawa nitong collagen ng inyong katawan, paglampas ng edad 60, nakakaranas kayo ng paninigas ng tuhod, paglaylay ng balat, mabagal na paggaling, at mga problema sa panunaw. Isang pag-aaral noong 22 sa marine drugs ang natagpuan na ang mga senior na uminom ng sea moss araw-araw ay nagkaroon ng 37% na pagbuti sa paggalaw ng kasukasuan at 29% na bawas sa kitang-kitang pagkatuyo ng balat pagkatapos ng 8 linggo. Napakagandang resulta niyan nang walang mga artipisyal na suplementoy. Pag-usapan naman natin ang epekto nito sa bituka. Ang guso ay naglalaman ng mucilage, isang natutunaw na fiber na bumabalot sa inyong mga bituka ng parang gel. Binabawasan nito ang pamamaga, tinatakpan ng mga butas sa tiyan, at pinapakain ang mga mabubuting bakterya na sumisipsip ng nutrisyon. Pinapalakas nito ang immunity panunaw at pagiging alerto. Ang constipation, acid reflux at hindi regular na gana sa pagkain ay maaaring malunasan nito. Isang klinikal na eksperimento noong 2021 ang natuklasan na ang mga senior na regular na uminom ng sea moss sa loob ng 1 buwan ay nagkaroon ng mahigit 50% na bawas sa bloating at irregularidad. Tinutulungan nito ang maraming sistema ng katawan kaya't natatangi ang sea moss. Tinutulungan nito ang thyroid gamit ang iodine. Binabalanse nito ang asin at potassium na tumutulong sa inyong puso. Pinapalakas nito ang produksyon ng collagen para sa balat at kasukasuan. Maging ang inyong mga baga ay nakikinabang. Ang natural nitong antiviral at anti-inflammatory na katangian ay nagpapadali ng paghinga para sa maraming tao pagkatapos lamang ng 2 linggo. Upang ihanda ito banlawang mabuti, ang sariwang guso at ibabad ito sa loob ng 12 hanggang 24 na oras. Pagkatapos itong lumaki, i-blend ito hanggang maging isang makinis na gel. Uminom ng 1 kutsarita araw-araw o ihalo sa smoothies, inumin o sabaw. Idagdag ito kapag maligamgam na ang pagkain, hindi habang kumukulo, para maprotektahan ang mga mineral at aktibong sangkap nito. Ang 1 o 2 kutsara sa isang araw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong enerhiya, paggalaw at balat. Higit sa lahat, ito ay ligtas galing sa halaman at madaling tunawin, kaya't perpekto para sa mga sensitibong senior. Simulan na ngayon na magkaroon ng sea moss sa inyong kusina. Hindi ito sikat, ngunit ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihan kumpleto at nakapagpapagaling na pagkain para sa inyong 60s, 70s at higit pa. Ngayon, alam na ninyo na ang seafood sa inyong plato ay maaaring magligtas o sumira sa inyong mga kaso-kasuan. Ang inyong katawan ay hindi na kasing mapagpatawad pagkatapos ng edad 60. Bawat subo ay mahalaga. Ang pusit imitation crab scallops at hipon ay mukhang masustansya, ngunit maaari nilang itaas ang inyong kolesterol, sirain ang panunaw, patigasin ang mga kaso-kasuan at tahimik na pataasin ang panganib ng sakit sa puso, arthritis at problema sa bato. Ang mabuting balita, hindi kayo walang magagawa.
Ang sea cucumber o balat tahong talaba at sea moss o guso ay nagbibigay sustansiya sa inyong katawan. Ang mga pagkaing ito ay may siyentipikong basehan sa kanilang kapangyarihan, hindi lang basta nutrisyon. Kapag kinain ng madalas, pinagagaling nila ang mga sistemang sinusubukang sirain ng pagtanda, ang mga buto, bituka, balat lakas, ng immune system at enerhiya. Ang mahalagang aral, ang tunay na kalusugan sa ating pagtanda ay hindi nakasalalay sa kung ano ang sikat o madaling makuha, kundi sa matalinong pagpili na nakabase sa kaalaman. Ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng mga lunas. Kailangan lang nating alamin kung saan titingin. Huwag nating hayaan na ang marketing at maling impormasyon ang magdikta sa ating kalusugan. Piliin ang nagpapagaling, hindi ang naninira. Bago tayo magtapos, nais naming marinig ang inyong saloobin. Aling seafood sa listahan natin ngayon ang pinakagumulat sa inyo? Nasubukan na ba ninyo ang sea moss o guso? May napansin ba kayong pagbabago? Magkomento po kayo ng inyong karanasan sa ibaba. Sasagutin po namin ang lahat. Kung nahanap ninyo itong kapakipakinabang, mag-subscribe na po kayo. Bawat linggo magbabahagi kami ng mas marami pang sariwa at siyentipikong mga ideya para sa kalusugan ng mga senior. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood.